Hi cooks! It's another cooking day at alam ko na natatakam na kayo sa nakikita nyo. Kaya tara, samahan nyo ako magluto ng aming dinner. So first, finry ko muna yung mga carrots, patatas at bell peppers. Pwede naman din huwag na silang i-fry, pero syempre ako gusto ko yung na-fry siya para mas mababas yung lasa. Pero depende pa rin po sa inyo yan kasi kayo yung masusunod dahil kayo naman po yung kakain. And after ko na nga po ma-fry, sinet aside ko muna para kapag gisa naman ako. Nagisa lang ako ng sibuyas at bawang and then ilagay ko na nga yung mga manok. Ito po ay 2 kilo ng manok, quarter leg part na pinachop ko ng maliliit. At habang ginigisa ko na nga yung manok, naglagay na ako dito ng pamintang durog at patis para lumasa na yung manok natin. Pero hindi ko na napakita yung patis, sorry na. At nung medyo nagba-brown at nagmamantikan na nga yung manok, inilagay ko na yung tomato paste. So dito po mga mi, wala akong eksaktong measurements. Alam nyo na yan kapag nagluluto talaga ako, kutob-kutob lang. Pero kung gusto nyo po ng guide, dito po sa 2 kilo ng manok, sa tansya ko mga 4 na kutsarang tomato paste po to. I'm sure yung iba nanonood sa atin dito ngayon napapaisip kung naglagay ba ako ng tubig. Hindi po ako naglagay ng tubig dito. Kusa pong naglabas ng tubig yung manok. So dito naglagay ako ng mushroom. Gusto ko sanang ilagay yung mga buo, yung mga whole mushrooms, kaya lang hindi available. So yung sliced mushroom na lang yung nilagay ko. Sa ganitong luto mga mi, kanya-kanya tayo ng tirada. Nasa sa inyo yun kung ano yung gusto nyo ilagay. Ilagay nyo kung ano yung sa tingin nyo yung magpapaligaya sa inyo. Ganun. At ayan na nga, maglalagay na nga ako ng laurel. Itong laurel, pinunit-punit ko. Wala lang, gusto ko lang. Charot. Hindi, para mas lumabas yung lasa. Para sa akin kasi mas masarap pag pinupunit mo yung laurel. Tapos pagkalagay ko ng laurel, isinunod ko na rin yung tomato sauce. At dahil naglagay lang ako ng tomato paste, kaya konting tomato sauce na lang yung nilagay ko. Ito yung 250 ml na tomato sauce na nakapak. Tapos syempre dahil sweet ako, ganun, naglagay ako ng sugar. Ito kasi yung pambalanse natin sa lasa. Pero kung meron pa kayong mga ginagamit na pampasarap sa lutuin nyo, ilagay nyo lang mga mi. Kayo pong bahala kasi, gaya nga ng sabi ko, kayo naman ang kakain. At para mas masarapin pa ang aking chicken afritada, maglalagay ako ng pineapple chunks. Ayan. At syempre, isasama ko na rin yung juice ng chunks. Ito yung magbibigay ng kakaibang andar o kakaibang linamnam sa afritada natin. Diba? Try nyo mga mi. Masarap talaga to, promise. Anyway, kanya-kanya naman po talaga tayo ng tirada or version sa pagluluto. Kaya naman, itry nyo na din tong version ko. And of course, mga mi, wag natin kalimutang tikman ng niluluto natin para naman makapag-adjust tayo sa lasa. Kagaya niyan, medyo matabang kaya nag-add ako ng salt. At nung nakuha ko na nga yung gusto kong timpla, inilagay ko na yung carrots, patatas at bell peppers. At dahil luto na nga yung ating mga gulay, hindi na natin to kailangan pang lutuin pa ng matagal. Konting mekos-mekos na lang at ayan na, luto na ang ating chicken afritada with a twist of pineapple. Sana po ay nagustuhan nyo itong video natin today and please don't forget to follow, like, and share this video with your friends. Thank you for watching. Spread the love.